Sa mapagpalang umaga po sa aming mga mahal at magiliw naming nanonood sa ating online at gayon din po yung ating mga pamilya dito sa loob ng ating iglesia. Nandiyan po ba kayo? Parang wala po akong kasama. Tahimik ang bawat isa na nakikinig at naghihintay ng masaganang pagpapala buhat sa ating Diyos. Amen? Parang wala na naman po kayo. Nalulungkot po ba kayo? Nakakalungkot kung isipin natin na wala ang ating Daddy Bishop, subalit kasama naman po natin yung mga kapastoran natin sa ating mga churches. Amen? Nandiyan si Pastor Anelia, si Pastor Rodel, ang sa Laguna, nandito po silang pamilya, nandito po rin po si Pastor Noel. So marami po tayong kapastoran at mga lingkod ng Diyos na ating kasama. Wala man yung ating Daddy Bishop, kasama naman natin yung iba't ibang co-pastor natin sa iba't ibang iglesia o sa ating nga pong mga daughter churches sa araw na ito. At higit sa lahat, kasama naman po natin ang mabuting pastor at nag-iisang pastor sa ating buhay, sa ang ating Panginoon. Amen? At kamusta na po ang inyong isang linggo na talagang binabagyo, binabaha, at sunod-sunod na ulan na ating naranasan this week. Nagsimula na ang tag-ulan. Pero sabi ng balita ay mag-El Niño pa rin. Pero naramdaman naman po natin ang ulan, lalo dito sa ating lugar, na hindi talaga maikakailan. Pagsasapit talaga ng buwan ng Hunyo hanggang Agosto at minsan umaabot pa hanggang December, ay talagang nararanasan natin dito sa tropical country ang pagiging maulan. Amen? Kaya hindi na po bago sa atin na tayo laging inuulan. Amen? Lalo na doon sa lugar na mabababang, katulad dito sa ating place na malimit ay binabaha. Kailanlan nga lang po, bigla ang ulan na almost 2 hours, umabot ng 2 oras dito sa ating lugar. Ay kung kayo po lumabas nung Huwebes ng gabi, halos ang dami pong mga sasakyan ng stranded dyan po sa harap ng SM. Hanggang doon po sa Amaya. Bakit po? Dahil baha. Bahang-baha. At lalo na po dito sa ating lugar, sa Tibag, sa Hulugan. Talaga man pong umaabot ang baha. So hindi naman po bago, yung iba'y familiar na sa atin na talagang inaabot at nakararanas ng pagbaha sa tuwing umuulan. Tuwing umuulan lang naman po, ano po? Dahil pagkatag-araw, bumabaha naman ang pagpapala sa ating buhay. Amen, rumaragasa. At hindi na po talaga bago sa buhay sa atin na umulan, umaraw, dahil yan po talaga ang malimit na climate task na meron tayo dito sa bansang Pilipinas. Tag-ulan at tag-init. At dito ko din po kayo dadalhin na naayon din sa panahon, sa oras at araw na ito, magbubuhat ang ating pag-aaralan sa salita ng Diyos dito sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Totally hindi po talaga ito ang aking mensahe na pinaghandaan ko na po last month. Subalit kagabi lang po ay nabago ang mensahe. Iba talaga pag ang Diyos ang kumilos at nag-usap. Na sabi ko, excited ako ihahayag ang mensahe for the whole month na aking pinagpreparehan. Tapos kagabi lang, last minute ay nabago. At dito po ako dinala ng ating Panginoon sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Tayo pong lahat ay tumayo at makibasa po kayo sa akin na ating babasahin sa oras at araw na ito. At yan din po sa mga nanonood online. Basahin po natin Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay, na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin. Ang bahay na ito ay bumaksak at lubusang nawasak. Mapalad na pagbasa ng salita ng Diyos sa umagang ito.
Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy, O Lord, kami nagpupuri, nagpapasalamat minsan pa sa pagkakataon na kami makapagbulay-bulay, makapagbalik ng papuri, pasasalamat ng iyong mga mabuting gawa sa aming buhay sa oras at araw na ito, O Lord. Kaya patuloy ka namin pinapupurihan, pinasasalamatan natin, tinataas sa aming kalagitnaan. We welcome you in the midst of us. Tunay na ang iyong grasya, ang iyong gloria, ang aming mararanasan. Mangusap ka sa bawat puso't isipan na naririto, maging ang nanonood online, saan man po sila nandoon, Panginoon. Patuloy mo silang protektahan, patuloy mo silang gabayan, patuloy, O Lord, na maranasan nila ang iyong pagkilos at pangungusap sa kanilang buhay. Lalo-lalo na, Panginoon, ang mga taong naririto, kasama namin sa loob ng bulwagang ito, O Lord. Patuloy na mangusap ka, patuloy, O Lord, na ipahayag mo ng maayos, malinaw at powerfully ang iyong mga salita sa umagang ito upang ito'y aming magamit, Panginoon. Hindi lamang sa oras nito, kundi habang kami nabubuhay na may pagsunod at paggalang sa iyong mga salita. Kaya Ama, gamitin mo lamang ang iyong lingkod upang maging instrumento at patuloy na ikaw ang maitaas, mabigyan ng kaluguran sa oras nito. Let your will in your way, in your wisdom will be done in this morning. In Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. To God be the glory. Akala ko po talaga ay nandito na si Bishop. Kahapon sabi ni Mami Richie daw ay handa na yung pagpaparka ng sasakyan. Kaya in-expect ko po talaga ay nandito na si Bishop. Pero wala pa pala. Talagang ang puso ng ating Bishop ay handang mag-mission sa iba't ibang lugar. At ito talaga yung kanyang heart na yung aking siyang nakakausap one-on-one. Talagang ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa paghahayag ng salita ng Diyos, hindi man lamang dito sa lugaring ito, kundi sa lugar na nais pagdalhan ng ating Panginoon. Nawa yung ating bawat pamilya na nagmamahal at naglilingkod sa church na ito ay patuloy na sumuporta sa pananalangin. Amen? Masahan po ba natin? Naipanalangin natin ang ating lingkod ng Diyos na nag-umahayo sa saan mang lugar ng Pilipinas. Maaring hindi lang po dito, maaring sa ibang bansa pa. Amen? Yan lang, baka mamiss naman ni Tita Richie ng sobra. Pagka ng ibang bansa naman. At supportahan din po natin siya financially, materially, sa lahat ng kanyang pangangailangan. And although ang Panginoon naman nagpo-provide, pero kailangan din po natin silang suportahan bilang mga anak sa pananampalataya. Amen? Parang nandito yung mga anak, Dito po ba, Wala na po ba rito mga anak? Mga tayo po ba, Pero masarap sa Panginoon dahil kahit yung iba tahimik lang, pero there are support behind the scene. Nagsusupport talaga sila. At patuloy na nagmamahal sa ating mga pastor. At sa ating lingkod ng Diyos na pinilit tinawag dito sa ating CSF Church. Sa umaga pong ito, ating nga pong nasaksihan at nabasa buhat sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27 ang isang nga pong halimbawa, isang ilustrasyon ng Panginoon na isang nga pong talinghaga buhat sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa bato. So ito nga po yung pagpapakita ng karunungan at kaalaman bilang isang Kristiyano. Subalit hindi po ito ang aking nakita nung aking nga po itong pinagbulay-bulay dahil gusto kong i-connect ito sa last Sunday na mensahe ng ating lingkod na Diyos na si Sister Jelly, Living Heavenly Minded. Napakasarap nga naman po tayo mamuhay ng ating isipan ay punong-puno na makalangit na mga salita at mga pangako ng Panginoon. Amen? Kaysa mapuno ang ating puso't isipan ng mga negatibong pananaw, pananalita, mas punuin natin yung ating isipan ng salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos na maaari itong ating mangyari sa ating buhay. Amen? Andiyan pa po ba kayo? O ba kayo nga nanonood naman sa online na aking kasama? Tahimik po yata lahat ngayon dito at maraming yatang pinagdadaanan sa ating buhay. Lahat naman po tayo may pinagdadaanan, hindi tayo exempted sa buhay nating ginagalawang ito. Katulad nga po ng tekstong ating binasa, sa akin pong nakita, is about the storm in our lives. The storm of life. Na makikita po natin dito sa ating tekstong binasa, na mayroong dalawang taong nagtayo sa isa sa buhanginan at isa sa batuhan. Subalit, ang makikita po natin talaga rito ay yung bagyong darating.
bagyong maaring hindi natin inaasahan, bagyong hindi natin kayang pigilan, at mga bagyong kusang dumarating o maaring bagyong dahil sa ating mga ginagawa at nating mga desisyon sa ating buhay. At ang buhay po natin minsan ay nagiging mapagpala, na nakakaranas tayo ng pagpapala buhat sa Diyos, at minsan dumarating din yung kawalan. Aminin man po natin sa hindi, ay nakararanas tayo. Kahit tayo ay mahirap, kahit tayo mayaman, may mga storm of life na tayong nararanasan. Kahit ikaw ay matalino, kahit ikaw ay mangmang, kahit ikaw ay mayaman, kahit ikaw ay may malakas ang pangangatawan, kahit ikaw ay mahina, anumang estado natin sa ating pamumuhay, meron tayong tinatawag na storm of life. Hindi man po ito nakikita, this is invisible, but deep inside, ito ay visible kapag ito'y atin na nga pong sinasagawa. Sometimes, akala mo ang lakas ng katabi mo. Tignan mo nga yung katabi mo. Akala mo walang pinagdadaanan. Akala mo walang iniisip. Pero yung iba tulog lang. Yung iba nakapikit na. Yung iba nahilig na. Pero ang katotohanan, merong storm sa kanilang buhay. At sometimes yung storm na ito, tayo ang may gawa. At ito ay alam ng ating Panginoon. At huwag po kayong mag-alala sapagkat sa Biblia, meron po akong nabasang 3 tao na nakaranas literally ng storm sa kanilang buhay. At ito nga po yung sina Jonah, si Jesus, at si Apostol Paul. Subalit they each overcome the storm differently. Meron mang bagyong dumating sa kanilang buhay, pero natapos nila at napagdaanan nila ang bagyo sa kanilang buhay in different ways na kanilang ginawa upang ma-overcome ang bagyong kanilang naranasan. Jonah threw himself overboard and the storm stopped. Jesus spoke to the storm and it ceased. Paul survived the storm by swimming to the shore. Itong 3 taong ito ang nakaranas ng bagyo na nabanggit sa Biblia. At ikaw at ako rin ay nakararanas ng bagyong ito literally, physically, emotionally, and mentally. Sometimes, financially. Nakararanas tayo ng storm. Lalo ngayon, nandami ng mga estudyanteng gumraduate ng senior high. Maraming nanay at tatay ngayon at magulang nag-iisip na kung saan mag-aaral ang kanyang mga anak. At sa panahon ngayon, talagang nagtataasan ang matrikula sa kolehiyo. Amen po ba sa mga nanay at tatay na nag-aaral ang kanilang mga anak? Kita nyo, ang dami nakaka-relate. At sometimes, meron man pong mga public school, pero dadaan ka sa butas ng karayom. Kaya nakakagulat na malaan sa ating nga pong page sa Facebook, sa Tansa, o sa Cavite, na meron daw 54,000 na nag-entrance exam sa KABSU. So, balit 7,000 lang ang nakapasa, ang nakalusot. Gano'ng kadami na nagtalagang nakikita natin doon na maraming bata at kabataan na gustong mag-aral sa kolehiyo, subalit iilan lang ang opportunity sa kanilang buhay o ang nagkakaroon ng opportunity sa kanilang buhay. Almost 7,000 lang. Wala pa sa 10% ng gumraduate. O meron siguro mga 14% sa mga nakapasa doon sa lahat na nag-take ng exam sa KABSU. At marami pa pong iba na talagang nagsumikap, nagpagal para lang po makapag-aral ng kolehiyo. At talagang nakararanas at nakakaramdam sila ng storm in life. May mga kabataan dyan nangangamba na, makakapag-aral pa kaya ako? At nakakatuwa nga sa isang post ng isang kabataan sa atin dito, graduate na ako, nakuha ko na ang diploma, humanda ka na, EPSA, nariyan na ako. Ang taas ng pangarap! Makapagtrabaho na sa EPSA, hindi ko naman po minamasama. Pero sometimes nakalulungkot, hanggang EPSA na lang po ba talaga ang mga anak ng Diyos? Hanggang EPSA na lang po ba yung ating pinapangarap? Sapat soaring high.
makapag-isip tayo na mas mataas pa, makapagtapos ng kolehiyo, mga ibang bansa. Marami po akong kabataan kinakausap at mga tao rin po na nakapagtapos ng kolehiyo o nakapag-aral na naging burden ko na ang bawat taong aking nakakausap, ini-encourage kong mangibang bansa o kaya ay magnegosyo. Magnegosyo. Kasi talaga po kung aasa lang po tayo na maging trabahador sa isang kumpanya, hindi ko naman po minamasama, but sometimes ang bagal po talaga ng pag-asenso. Ang bagal po. Ngayon kung gusto talaga nating medyo umangat-angot ng kaunti, let's try. Amen? Wala man pong masama doon sa taong nagsusumikap. Nakakatawa din naman po dahil yung ating mga senior citizen dito na nag-retired na, ay napagtapos naman nila yung kanilang mga anak sa tulong ng ating Panginoon at sa pagsusumikap ng ating mga magulang para makapag-aral ang ating mga anak. Subalit yung ating mga anak, nawa naman, wag natin pangarapin hanggang EPSA lang. Hindi ko naman po nilalang. Sorry for the word, hindi ko po nilalang. Pero mag-iba-iba naman po tayo. Para po sa aking pananaw, pinagdaanan na to ng ating magulang. Dapat dumaan din tayo sa iba. Let the purpose of the Lord will come to pass in our lives. Amen? Yung purpose ng Panginoon mangyari at maganap. Amen? At yun ay nakikita natin, nararamdaman natin, nadi-discern natin yon kung tayo ay laging babad sa salita ng Diyos. Lalo na kung ang ating mga kasama ay mga taong nagtagumpay na, may naabot na, may narating na. So talagang matututo tayong magsumikap, mangarap, at magpaplano ng maganda sa ating buhay. At sa ating nga pong buhay, kahit nasa marangya tayong pamumuhay, nakararanas pa rin tayo ng storm of life. Katulad ng ating nga pong kapatid na isinare kanina, although financially siya ay well-established, subalit sometimes nakararamdam din po sila ng kalungkutan, may pagkukulang, nakakaramdam sila ng emptiness. Dahil sometimes akala natin ang lahat ng mayroon tayo, properties, financially well-established, na mayroon tayo ay siya na rin ang magiging sagot sa lahat ng ating kakulangan o ating hinahanap sa mundong ito. Pero sorry and sad to say, na hindi lahat po talaga na mayroong o maraming pananalapi ay mayroong masayang buhay. Malimit nga po yung mga yan, natatakot. Mayroon yung pagkatakot. Bakit? Baka pag lumabas sila dyan, makidnap. Diba? Wala silang kapayapaan. Matutulog ka, baka meron na lang makasaloob ng kanilang tahanan. Naramdaman po ba nyo yun? Parang hindi, no? Natatakot lang tayo dahil pagka umulan na, lumakas ang ulan, babaha, walang mag-aangat ang aking mga gamit. Diba? Pero pagka mayaman ka, iniisip nila kung paano sila matutulog ng maayos at matiwasay. Kahit nga po mayayaman, may mga storm of life, hindi naman po exempted ang lahat sa storm of life. Kaya nga nagbibigay ng reminders ng ating Panginoon na walang exempted na makararanas ng storm, kahit ikay mataas, kahit ikay mayaman, kahit politiko, kahit ikaw ay pangkaraniwang tao, kahit ikay kabataan, kahit ikaw ay senior citizen, lahat tayo ay makakaranas ng storm of life. At yung storm of life na ito ay hindi lamang po literally na storm na ating nakikita, subalit ang storm of life is only an example ng Panginoon. Isa nga pong ginamit niya lang pong itong halimbawa na katulad ng isa nga pong bagyo na dumarating na pagsubok at suliranin sa ating buhay. At nandoon nga po ang paalala ng ating Panginoon sa John chapter 16 verse 33 na ganito, "In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world." Napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang lahat ng pagsubok sa mundong ito. And speakily, the truth, hindi natin kayang mapagtagumpayan sa ganang ating lakas, kaalaman at karunungan lamang ang lahat ng problema at suliranin sa mundong ito without Him, without Jesus.
Kaya nga kailangan natin papasukin at tanggapin ang Panginoon sa ating buhay upang tayong lahat ay magtagumpay. Amen? Lahat naman tayo nagnanais na magtagumpay sa lahat na aspeto ng ating pamumuhay. Mga financial, mga material, emotional, mga broken-hearted, wounded, heart-wounded po sila. Marami po dyan, malimit po talaga, mga broken-hearted and financially. Malimit po, ganun lang po yung kanilang mga problema sa pangkaraniwang tao, tulad mo at tulad ko. This is the kind of storm of life. At sa umaga pong ito, mayroon pong mga storm of life na iba-iba na pwede nating ma-recognize kung ano-ano bang storm of life na ating nga pong hinaharap sa ating buhay. What are the storm in life? Storm happen for various reasons. And one of the storm of life is the satanic storm. Alam niyo po ba yung satanic storm? This is a biblically storm which happens simply because we have an enemy who desire to kill, steal, and destroy everything we had. Katulad nga po na nangyayari sa buhay ni Job. Ito yung isang napakahirap na unawain, intindihin, at tanggapin sa buhay ng bawat isa sa atin na sa kabila ng ating pagsunod, sa kabila ng ating pananampalataya, sa kabila ng tagumpay, sa kabila ng ating pagsusumikap sa ating buhay na may pagkatakot sa Diyos, minsan dumarating sa buhay natin ang katulad na naranasan ni Job sa kanyang buhay. At ito'y mababasa natin sa Job chapter 1 and chapter 2. In Job chapter 1, verses 16 to 12, Satan allowed to test Job. Na nakikita po natin dito na siya ay, ang Panginoong Diyos ay pinahintulutan na subukin si Job dahil sa kanyang mga naranasan sa buhay o nakamtan at nakamit. Na baka kaya niya lang nakikilala ang Diyos dahil siya pinagpapalang lubos ng ating Panginoon. Kaya si Satan ay inallowed ng Panginoon na gambalain at tuluyan nga pong masira ang lahat ng ari-arian nitong si Job. At sa Job chapter 1 verses 13 to 22, Satan take Job's property and his children. Napakasakit sa isang magulang na nawala na ang lahat ng property mo, nawala pa ang iyong mga anak. Masakit sa isang magulang. Amen? Lalo na yung mga magulang na tagang todong nagmahal sa kanilang mga anak, lalo na kung nag-iisa, na pinagsumikapan mo, pinaghirapan mo, pinagtrabahuhan mo, na makapagtapos ng pag-aaral, na ibinigay mo na lahat ng buong buhay mo, and then mawawala lang bigla. Kaya masakit isipin at tanggapin ang mga bagay na ito. At ang satana attack sa buhay ni Job sa huli is sa Job chapter 2 verses 1 to 9. Satan attack Job's Job health, na kung saan nawala na ang lahat ng ari-arian at mga anak niya sa kanyang buhay, maging ang kanyang physical health ay winasak, ninakaw at sinira ni Satan. Mahirap tanggapin na kung sino pa minsan ang mga naglilingkod sa Diyos, sila ang mayroong kasakit at karamdaman. Parang nakaka-relate yung iba. Na pag edad mo na 40, may maintenance na gamot ka nang iniinom. Marami nang nakararanas niyan. Sabalit salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong divine health. Na nandoon yung ating nga pong pinanghahawakang pangako ng Diyos na ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng kumpletong kagalingan. Amen? At instrumento lamang po ang gamot. Sa buhay ni Job, nakaranas siya ng satanic storm na I do believe wala pang nakararanas ng katulad ng naranasan ni Job sa oras at araw na ito. Amen? Dahil napakasakit malaman at maintindihan ito. Hindi natin maunawaan na sa kabila ng kanyang pagsunod, pagtitiwala sa Panginoon, lahat ng tagumpay ay naranasan niya, and suddenly, ang lahat na ito
ay nawala. Kaya ganoon na lang yung galit ng kanyang asawa nung nakita niyang pagkakaroon ng integrity ni Job sa Panginoon. Kaya sabi niya sa Job chapter 2 verse 9 and 10 na kung saan winikaan ng kanyang asawa na may bahay niya si Job na mananatili ka pa ba sa iyong integrity? Nawala na ang lahat sa iyo? Sasambahin mo pa rin ba siya? Ang sabi ng asawa niya, sumpay mo na siya at panalangin mong mamatay ka na. Pero ang sagot ni Job sa Job chapter 2 verse 10 ay ganito, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Bakit po? Dahil alam ni Job na ito ay isang satanic storm. Amen? Kaya kailangan natin ma-recognize. Hindi tayo dapat nagbe-blame ng ibang tao. Dapat nating maintindihan at maunawaan na kung sa ating pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon ay dumaranas tayo ng mga bagay na ayaw nating maranasan, huwag tayong humanap ng mga bagay at mga taong ating ibe-blame. Amen? We must recognize satanic storm in our life. Pero hindi pa naman siguro nangyayari ang mga bagay na ito sa ating buhay. Amen? At ang pangalawang storm, biblically natin pag-aaralan, ay the sudden storm. Ito yung ating mababasa sa Matthew chapter 8 verse 24. A terrible storm suddenly struck the lake and waves started splashing into their boat. Jesus was sound asleep. Dito po natin nakikita na kung saan ang ating Panginoong Diyos kasama ang 12 disipulo na parit-parito sa Galilee ay naglayag sa kalagitnaan ng lawa ng Galilee at doon nga po nakasagupa sila ng unexpected storm or unpredictable storm. This is a nature storm na kanilang naranasan. Pagka sinabi ko pong kasing sudden storm, ito ay mga biglaang storm sa ating buhay na hindi natin alam kung kailan darating, hindi natin alam kung saan darating, at hindi natin alam kung anong oras darating ang mga bagyong ito. Dahil this is unpredictable. Kahit minsan yung pag-asa, hindi rin po ito nasusubaybayan sa weather forecast kung talaga saan tatama at kung kailan tatama ang bagyo. Sa ating buhay, personally, mayroon din po tayong mga biglaang storm na nararanasan. Anong biglaang storm? Sometimes pagkalugi ng negosyo, pagsara ng iyong company pinagtatrabahuhan, or sometimes nagkaroon ng failure o ng problem sa inyong company at ikaw ay pinauwi, dineport ka sa Pilipinas. Mga biglaang storm, minsan sakit at karamdaman na hindi mo akalain na malusog at masigla ka, meron ka na palang sakit na hindi mo nababantayan. At ang pinakahuli na biglaang storm ay yung pagkamatay. Walang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Ito yung storm na biglaan na minsan hindi natin kayang tanggapin. Unexpected, unpredictable storm sa ating buhay. Sudden storm na kahit paghandaan mo ang kamatayan, hindi mo pa rin ito malalampasan. Lahat tayo mamamatay. Amen? Una-una lang yan. Lalo sa panahon po ngayon, hindi po lahat ng matatanda na unang nasasawi. Sometimes yung sino pa yung matatanda, sila yung nananatiling malakas at malusog. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Huwag lang po ako lagi niyong tingnan. Di ba? Ang lulusog ng ating mga lola at lola. Kumpara sa katawan ngayon ng mga kabataan, hindi ko na po pinamasama. Ang mga katawan ng ating mga kabataan, nakakala mo talagang hanger, na ang dami tayo pagkaluluwag. Noong panahon namin, ganyan din po kami, hip-hop. Nakikita ko ngayon ko lang nare-realize,
na ang tsura ko pala noong araw ay ganyan din. Para pala akong hangir na naglalakad. Ang payat-payat ko, tapos ang damit, ang luluwag. Pero ang tawag ngayon, aesthetic. Wow! Aesthetic. Kutakot-takot ang burloloy dito sa bewang dahil ang bewang 42. Ang bewang niya 24 lang. Natutuwa po ako sa tindahan namin. Ang daming bumibili po ba ng partible yung may design. Ang misis ko pa taga-design kung ano gagawin para ma-promote yung aming paninda. Dahil nga po nakakatawa yung mga kabataan, ang luluwag ng mga pants. Ilang partible ang nasa bewang? 4. 2 sa tagliran, isa sa harap, isa sa likod. Huwag lang mahubo ang pantalon. Ganun din ang damit, ang luwag ng damit, tatatatan na partible sa likod. Kaya mabenta naman yung aming partible. Salamat sa Diyos. Nakikisabay lang naman po kami. So minsan hindi natin maintindihan at maunawaan itong mga biglaang mga storms sa ating buhay. Kahit ito nating napaghahandaan, yung iba nga po ay kumukuha ng mga ano po tawag dito? Insurance. Death insurance, health insurance. Hindi naman po masama po iyan. Lalo na kung may kakayanan po tayo. Amen? Lalo kung may kakayanan tayo at meron tayong pananalaping sobra-sobra, pwede po tayong kumuha niyan. Subalit sometimes, kahit po mayroon tayong mga ganitong insurance, hindi rin po ito nakasasapat at hindi rin ito nakabubuti kapag dumating yung biglaang storm sa ating buhay. Hindi ko po minamasama po ito, yung mga ganitong at ganitong insurance. Subalit sometimes po talaga mas maigi pa na yung maging handa tayo. Amen? Handa na po ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Sino gusto nang mauna? Oh. Wala pa rin naman, ano? Handa na pero wala gustong mauna. Amen? Baka kasi di pa tapos ang Panginoon. Amen? Meron ba pinagagawa ang Diyos sa atin? Meron pa diyang mga engineer na usbong, mga teachers, at mga architect. Ayan, architect. Mga professional natin, mga estudyante. Nakakatuwa ngayon ang ating mga kabataan dito dahil nakikita natin yung pagsusumikap nila sa pag-aaral. Pag-aaral, talagang nagsusumikap sila. Inside out, hindi lang po sa loob ng church pong ito na sila nagsusumikap na paglilingkod, pagsasayaw. So pati sa kanilang pag-aaral, ang dami na nilang na-accomplish. Amen, mga kabataan? Talagang nagsusumikap sila. Ang request daw lang nila, sana all. Sa China Oil, merong money garland. Nakakalungkot lang, nakakatuwang isipin minsan na talagang iba't iba yung batikos and bashers doon sa mga magulang na nagbigay ng kanilang mga money garlands. So, sa ibang banda, maganda. Sa ibang banda din naman po ay mayroong pangit na reason ng iba. Maaring pangit, sa hindi nakatanggap, dahil talagang nakakabigay ng self-pity, saka insecure sa mga kabataang hindi nakatanggap. Pero doon sa nakatanggap, siyempre tuwan-tuwa, di ba? Yung isang batang nakatanggap ng 1 million na money garland, tapos masasabi mo na lang, sana all. Sana all. So hindi ko naman po minamasama kung kaya. So kung kailangan lang natin ay lagyan ng tamang proseso, tamang lugar, para hindi naman, kung ngayon, kung talagang meron kang boldness na bigay ito, tanggapin mo yung mga bashers. Amen? Tanggapin mo yung mga haters mo sa buhay. Kasi ito yung pangatlong storm. Yung tinatawag nating self-storm. Storm which happened because of bad decision we make. This is the DIY storm, if you will. Amen? Yung storm na some people create their own storm and then get upset when it rain. Sasabit ka ng 1 million money garland. Dahil proud na proud ka sa anak mo, nakagraduate ang anak mo. Dahil yung mga iba, binigyan ng may karangalan, pinangaralan. Pero yung anak mo, pinangangaralan. Kaya sinabitan mo na lamang ng money garland para agaw atensyon. And then, merong haters, bashers, trending ka pa sa Facebook, mine-mention ka, masakit sa kanila. Dahil sometimes, hindi po natin nababantayan yung ating mga ginagalaw o ginagawa sa ating buhay. May mga
storm tayo na hindi natin nababantayan, na tayo ang gumagawa, tayo ang sumisira. Katulad po ng buhay ni Samson. Kilala niyo po ba si Samson? Yung naging nobya ni Delilah. Si Samson sa Daniel chapter 16, sa Hukom chapter 14, verses 1 to 3. Na doon nakikita natin ang buhay ni Samson. Bakit ano nangyari kay Samson? Si Samson po ay isang lalaki na itinalaga ng Panginoon o ng kanyang mga magulang sa Panginoon na maglilingkod sa hukom. Subalit nang siya ay lumaki, nagkaroon ng tamang edad at gulang, siya merong angking lakas na walang kasing o walang katulad ni numang mga taong nabubuhay noong panahon niya, sapagkat siya ay isa nga pong Nazarene. Isa siyang sacred na itinilaga ng kanyang mga magulang sa Panginoon at meron siyang angking talagang kalakasan. Siyempre kung may kalakasan, meron kagandahan ng katawan at kagwapuhan. Subalit meron siyang self-storm. Bakit po? Dahil dito sa Hukom o sa Judge chapter 14 verse 1 to 3, mayroong bili ng kanyang mga magulang. Ito po ang ating mababasa. At naganap dito sa Hukom chapter 14 verses 1 to 3 ay ganito. Minsan nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Pilestia. Nang siya umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po ako nakitang isang dalagang Pilestia sa Timna. Kunin po ninyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. Bakit naman gusto mo pang mapangasawa ang ka ng mga hindi tuling iyon? Pumili ka na tuling iyon kapipili na mapapangasawa. Wala ka bang ibang mapipili sa ating angkan? Sa ating kababayan? Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, basta siya po ang gusto kong mapangasawa. Sometimes, tayo ang gumagawa ng mga paghihirap sa ating buhay according to our decision that we make in our lives. Kumuha ka ng desisyon na makapagnegosyo sa ganitong lugar, makapangasawa ng hindi believers na walang pagkakilala sa Panginoon, and then ngayon nakararanas ka ng kaguluhan, pag-aaway, bothered wife, at sometimes nauwi pa sa separation. May mga desisyon tayo na hindi natin nababantayan at hindi natin kinukonsulta sa man of God, at higit sa lahat, hindi natin kinukonsider ang mga salita ng Diyos. Hindi lang dapat maging option ang salita ng Diyos. Dapat ito'y maging lifestyle na natin na sundin at pinagagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Dahil ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging matagumpay. Na hindi tayo makaranas, although ito ay hindi natin maiiwasan, subalit at least kahit papaano, nami-minimize natin ang mga bagyo sa ating buhay, na hindi nauwi sa isang malaking gulo, malaking pag-aaway, at sometimes nauuwi sa malalang sitwasyon. Sometimes may mga anak nalulungkot, hindi nakagraduate. Bakit? Dahil hindi nag-aral ng mabuti. Bulakbol dito, bulakbol doon. Module na nga lang, hindi pa nagpasa. Sorry, and sad to say, sa mga nakaka-relate. Kaya ngayon expect na magulang nag-graduate, yung iba with high honor, yung iba naman dishonor. Hindi nakagraduate, magka-college na, meron pa yatang back subject sa senior high. Nakalulungkot. May mga magulang naman na masyadong pinahihirapan ng mga anak dahil sa kagustuhang makapanik sa entablado at sumabit ng kutakot-takot na award. Talaga ng second honor na, first honor na, hindi pa masaya, na pabalik-balik sa entablado. Baka kayo po ito, mga magulang. Masyado natin pinipressure yung ating mga anak. Mga anak, totoo po ba? Ay, hindi naman kakababait na mga anak, ano? Hindi naman sila pinipressure. Nakakalungkot po minsan, may nakakita ko sa Facebook, sabi niya pa, ma, sorry, second honor lang ang kinaya ko. Sa susunod, pagbubutihan ko na. Ha? Second honor, ayaw pa? Nalulungkot pa?
Second honor lang daw siya. Ako nga 75 gumraduate ng high school. Hindi ko naman po pinopromote. 75 lang po ako, kaya sabi ko sa aking anak na gumraduate, okay lang yan kahit 82. Ako nga 75 gumraduate eh. Nakatapos naman ng pag-aaral. Mahalaga yung ating anak nagsusumikap na mag-aaral. Amen? Huwag natin pilitin yung ating mga anak na maging honor, na maging sikat din tayo, makasabit ng mga medal. Magkano lang naman ng medal? Worth 35, 50 sa Quiapo. Di ba? Pwede naman isabitan mo na lang sa bahay. Pero yung pressure at stress na ibibigay mo sa anak mo para lang maging masabi mong, I so proud of you. Pero totoo, ikaw itong proud na proud sa entablado. Tama po ba mga nanay? Ay hindi, salamat sa Diyos, hindi tayo mga Kristiyano, amen? Natutuwa lang tayo, nagagalak lang tayo sa ating mga anak na maraming mga kabataang nakagraduate this year. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen? Sometimes po talaga tayong malimit na gumagawa ng storm sa ating buhay. Katulad dito si Samson, pinagbilinan siya ng Panginoon na siya maging sacred, maging Nazarene sa harap ng Panginoon. Subalit, ang kanyang mga magulang ang siyang nag-motivate, nag-encourage kay Samson na huwag mangasawa o magkaroon ng asawa na hindi nila kalahi. Pero dahil sa puso na tumitibok at umiibig, sinunod niya ang kanyang puso. Kaya ano po ang the end of the story? Si Samson po ay namatay na bulag. Na hindi dapat na ito mangyari sa kanya. Subalit dahil sa kanyang pagsuway, sa pinag-uutos ng Diyos, maaga siyang namatay. So hindi naman po ito ang nais ng mga magulang sa kanyang mga anak. Amen? May mga kabataan po kasi ngayon, basta't gwapo, okay na. Amen? Aanihin mo ang gwapo, kung wagas naman manloko. Amen mga kabataan? Mabuti pa ang pangit, mata mo lang ang sasakit. Amen? Lalo ako siguro akong Kristiyano. Iba kasi talagang pa-cute-cute lang. Okay na. Masabing may boyfriend, may girlfriend. Eh, hindi na pinapapansin kung ano yung buhay na kanilang haharapin. Ano yung kahinatnan. Marami tayong mga self-storm na ginagawa. So nag-desisyon tayo mag-ibang bansa, kahit na alam mo na panganib sa Syria, sa Israel, okay lang, basta malaki daw ang sahod. Eh ngayon, binobomba na. Iiyak-iyak ngayon. Gusto ko na umuwi. Binobomba sa Israel. Pero from the start, alam mo na talaga, binobomba ang Israel. Amen? At minsan naman, nagbubukas tayo ng negosyo. Alam mo nang hindi Kristiyano yung kasama mo, makakasama mo sa negosyo. Mahirap po talaga sa negosyo. Masabi ko lang, mahirap po talaga sa negosyo ang merong kasama. Mas maganda yung sarili mo lang, individual. Ikaw ang mag-ooperate, ikaw ang magmamanage. Pero kung meron kang kasosyo o corporate, sometimes talagang nakalulungkot, pinagmumula ng gulo ang mga ganitong bagay. So, hindi ko po din minamasama. Pero kung gusto niyo talaga ng tahimik na buhay, magsulo tayo. Amen? Mas mahalaga kasama mo ang Panginoon. Kahit sa maliit na bagay na negosyo, pwede tayong magbukas. Amen? Kung mapapansin nyo nga sa SM, fishball tinitinda na sa loob ng SM ngayon. Pati turon. Di po ba? Bakit tayo mahiyang magbukas ng negosyo? Fishball, turon, kikiam. Meron na rin sa SM ngayon. May siomay. So SM po ito, di lalo na po tayo ngayon. Pwede tayong magtayo ng negosyo dyan. Magtinda tayo ng yellow, ice candy. Amen? Mag-discover tayo ng mga ibang paninda na hindi pa nadidiscover. Masarap po yung ma-discover natin yung sarili para tayo umasenso. Mag-isip tayo ng mga pagkakakitaan na talagang sabihin natin, ma-enjoy mo at gustong-gusto mo. Amen? So, kailangan po natin dito, ini-encourage at minomotivate na tayo ay magnegosyo. Talaga po kasi sa pagnegosyo lang po tayo talaga merong magandang oras para sa Diyos. Balance po ba ang nangyayari? Kasi pagka po kayo ay nagtrabaho sa company, talagang lahat ng oras mo mapupunta lang sa company. Hindi ka na makapag-church, hindi ka na makapaglingkod, dahil pinapasok ka ng boss mo. Overtime, auto dito, auto doon. Halos sa'yo na doon ka na nakatira sa company, and then, ano mangyayari?
yung katawan mong panlupa na unti-unti nang nangihina. Amen? Kaya mararamdaman mo, unti-unti ka nang nawawala sa mundong ibabaw. Mapupunta ka sa mundong ilalim. Sobrang sipag mo sa paghahanap buhay. Pati linggo, papasukukan. Lahat na ng oras nandoon. This is only a kind of example na nagiging problema natin sa buhay, yung mga ginagawa nating self-storm. Alam ko, meron iba't iba tayong problema sa buhay na nagiging dahilan ng gulo, ng karoon tayo ng pagkaalala. Amen? Masyado tayong magastos, utang dito, utang doon, bili rito, feeling rich. Trying hard ka namang maging rich. Dahil na feeling rich ka. Wala po yan dito sa loob ng church. Amen? Dahil lahat po tayo dito na namumuhay by the grace of God. Tsaka namumuhay tayo according lang sa ating mga income na ating natatanggap every month or every kinsenas at katapusan. Amen? Kaya dapat po natin ma-minimize yung self-storm. Self-storm. Dahil nga po ito malimit ang nagpapahirap sa ating buhay. Yung tayo mismo ang nagdidesisyon at gumagawa ng kaguluhan sa ating buhay. Sometimes, naapektuhan din tayo ng ibang tao. This is the fourth storm sa ating buhay. Storm by association. Sometimes, hindi naman po lahat na nangyayaring kaguluhan sa ating buhay ay dahil sa ating kagagawan. Sometimes, naapektuhan lang tayo. Katulad nating bansa. Amen? Pangako daw po ay bababa ang bigas, pero lalong tumaas. So, naapektuhan tayo doon. Hindi ko pa pinamasama yung ating presidente, ha? Pero sabi nga po ay may may pangyayari na hindi natin kontrolado. Storm by association. Na dahil sa kapitbahay mo, tapon ng basura sa kanal, kahit i-post mo sa Facebook, pag nagbara ang kanal, nagbaha, damay ka rin. Lubog ang gamit mong pinagsumikapan. Lahat ng binili mong furniture, electronics, lumubog. Siran lahat. Minsan naman, dahil sa kapabayaan sa trabaho, nakapartner mo, nakarelyebo mo, dahil pumasok ng laseng. Dahil ikaw ang kapalitan, hindi mo na double check, nadamay ka. This is storm by association. Yung wala kang kaalam-alam, kasabwat ka na pala sa mga storm ng kanilang buhay. May nambugbog dahil sa mga barkada na hindi maganda. Dahil ikaw ay barkada, nasangkot ka na hindi ka naman talaga nambugbog. Mga bulak-balerong mga anak. Tignan mo nga yung mga anak mo, mga kapatid mo. Siya ba yon? Dahil sa barkada, sipag kang mag-aral, dahil sa pakikisama, kasama ka nilang bumaksak. Sometimes, ang lahat ng problema sa ating buhay, hindi naman po accidentally, pero sometimes sinasadya ito ng mga taong nakakasama natin. Amen? A storm that we face, not because of the bad decision we have made, but because of the bad decision made by someone else, especially it's made by a person whose life is inseparable, entwined with ours, and whose poor choices bring a storm into our lives. Sila yung mga taong nagdadala ng kaguluhan sa ating buhay. Katulad po ni Apostol Paul na kanyang naranasan sa Acts chapter 27, verses 12 to 13. Si Paul, kilala niyo po ba si Apostol Paul? Siya po ay isang prisoner na nabilanggo kasama ang ibang mga prisoner. At sila nga po'y tumawid ng dagat at karagatan na sila po'y inabot ng bangka. At ang Panginoong Diyos ay nangusap sa kanya na meron silang sasagupaing bagyo sa kanilang pupuntahan. Dahil sa pangungusap ng Panginoon kay Apostol Paul, kinausap niya ang kapitan ng barko at ang mga tripulante na huwag na silang tumuloy. Pero dahil sila ang mga expert,
dahil sila ang marurunong, dahil sila ang professional, hindi pinakinggan si Apostol Paul sa paglalayag sa karagatan. And ano po ang nangyari? Ang kanilang bangka po ay nag-shipwreck doon po sa Malta. Nasira dahil hindi nakinig ang kanilang kapitan at mga stewardess o mga tripulante sa kanya nga pong payo na ibinigay ng Panginoon sa kanyang buhay. Lahat po ng sakay ng barko dahil sa bagyong kanilang narasagupa sa kalagitnaan ng karagatan, silang lahat ay nakaranas ng shipwreck na lumubog ang kanilang mga gamit sa karagatan kasama ang bangka. So sometimes, hindi lahat ng majority win ay tama. Amen? Sa mga decision making, majority. Kung ano yung sabi ng karamihan, doon dapat ang ating gawin. And sometimes, hindi dahil pinagbotohan, siya na ang tama. At sometimes, hindi dahil dala ng pangangailangan, yun ang mga bagay na tama. Amen? Kaya dapat din po natin maunawaan at maintindihan at atin tingnan ang mga sitwasyon. Kaya mga kabataan, nakapwa ko magulang, kung alam mong ikay masasangkot sa ganitong mga asosasyon, layo-layo din tayo. Amen? Layo-layo din tayo. Doon sa mga group, sa ating mga Facebook, may mga group dyan sa Facebook natin na hindi nyo nakikita at nababantayan. Nadala ay hindi katahimikan, kundi chismis. Napapahama ka tuloy na, sasabihan ka tuloy ng mga chismosa, basagulera. Amen? Baka meron po kayo dyan mga group. Pero siguro yung mga kananayang may edad na sigurado, wala rito. Pero sa kabataan, sigurado ako meron yan. Mga simpleng group. Meron po ba kayo mga kabataan? Ako, ang babait. Ang babait na naman ating mga kabataan na nakikisama tayo at tayo'y nadadamay sa mga ginagawa nilang hindi nakalulugod sa Panginoon. Dapat yung ating group dapat ang kanilang pinag-uusapan more about Jesus. Amen? Hindi naman all the time, pero kahit papaano, meron tayong nagpapalakasan at nandun yung pag-encourage, pag-motivate, lalo na kung about pagsaserve sa Panginoon and spiritual growth. Ito dapat ang ating mga sinasalihan. Amen? Kahit si Tita Richie panay-send ng send, huwag natin i-ignore. Amen? Parang nadaming tinamaan sa pinay-send ni Tita Richie. Wala yata mga nagpi-feedback, kahit likes, wala yata. Isa na rin po ako doon. Pero binabasa ko naman. Alam yung ating mga daily devotion natin sa Mother Church na group, ang sisipag ng ating mga worker na mag-share ng kanilang Word of God, inspiration, sa devotion. So sometimes, ilan lang po yung nag-aamin. At higit po sa lahat, ilan lang din po yung mga nag-share ng ating mga live stream. Nanonood sa ating mga live stream, laging sa ating mga discipleship. Dapat ito yung ating mga asosasyon na dapat natin sinasalihan. Kaya tayo minomotivate. Di po ba, ni Ate Agnes? Sali din tayo kung meron tayong mga free time. Amen? Wag lang po natin bantayan ay si Carlo Dalisay every night. Gabi po ba yon? Ting gabi po ba si Carlo Dalisay? May nanonood pa, alam nga gabi Amen? O kaya manonood ng replay ng abot kamay sa gabi sa YouTube. Busy daw. So dapat lagi natin pinipid yung ating sarili. Dahil sometimes itong mga taong ito na ating sinasamahan, sila ang nagdadala ng kaguluhan sa ating buhay. Amen? Sometimes, yung boyfriend mo, sometimes yung girlfriend mo, sometimes yung kaibigan mo, sometimes yung kapartner mo sa buhay na hindi Kristiyano. Hindi ko man po minamasama. Sorry to say. There's a time. Meron pang, they have a chance na pinagkakaloob ng Panginoon na sila ay makakilala sa ating Panginoon. Dahil kung nandun naman tayo sa ganun sitwasyon, ilapit natin sila sa Panginoon. Amen? Lalo na yung mga may asawa na o nakapangasawa ng hindi Kristiyano. Huwag tayo magsawang ipanalangin.
yung ating mga anak at yung ating mga asawa, mga lalaki o babae. Amen? Hindi ko minamalaki at minamataas o pinagmamataas yung aming pamilya. Alam niyo po ba yung nanay ko? Nung bago po nag-start yung ating gawain dito, ay siya lang po yung talagang loyal kay Tita Richie. Talagang loyal siya. Talagang nung bago pa lang po mag-start yung ating gawain, ay siya talaga yung very supportive sa mag-asawang Daddy Bishop at Tita Richie. At naalala ko pa nga po, before, ay pagka meron pong gawain every Saturday at 9 a.m. sa bahay namin, pagkala ko po yun may gawain po sila. Number 1 na po akong nagtatago sa bahay namin. O minsan pupunta po ako sa tabing dagat, maliligo ako. Pero uwi ako mga alas 11, alas 12, ang nasa isip ko, wala na sila doon. Pero nandun pala sabi, Kuya Jeff, saan ka galing? Naalala ko po yun, mga panahong bata pa po si AJ, na laging kasama sa Bible study nila Tita Richie sa aming bahay. At alam niyo po ba, dahil sa nanay kong napakasipag sa gawain, every night nakikita ko siya, every morning, hindi lang night, pati morning before na magbukal liwayway, nakikita ko yung nanay ko nagpe-pray. Nilelehas niya yung mga kapatid ko, pati tatay ko. Nananalangin siya. Pinapanalangin niya ang buong sambahayan na namin. So hindi ko na po pagmamalaki at pagmamataas, lahat po kaming mga anak niya naging Kristiyano. Through prayer. Amen? Kaya walang imposible sa pananalangin. Lahat po kami ngayon naglilingkod sa ubasan ng Panginoon. Kaya wag niyo pong mamalitin minsan yung mga discipleship, mga Bible study, maging yung inyong personal prayer sa inyong pamilya. There's a power through prayer. Kaya supportahan natin yung Jesus Heals You tsaka Word and Prayer ni Daddy Bishop. At kung tayo manonood naman po ng live stream, panoorin po natin yung sa YouTube account. Amen? Nakikita ko po yung YouTube natin, 23 lang po nanonood. Walang sa mga hindi nakakapanood ng replay po ba? No, yung live stream natin every Sunday. So wag po natin kakaligtayin yung ating mga gawain. At panghuling storm is the sovereign storm. A storm that God allow into our lives, these are not set from harm us. But rather, this storm tests the strength of our character and faith. They are used to help us mature in Christ. We often encounter this storm when we are being stubborn, prideful, or refuse to submit to God's will for our lives. May mga storm sa ating buhay na inaalaw ng ating Panginoon. Dahil minsan sa katigasan ng ating mga ulo. And sometimes dahil sa ating pagsuway. And sometimes dahil sa ating pag-iignore at hindi natin kinikilala ang ating Panginoon Diyos. Lalong-lalo na sa mga katatayan at sa kabataan. Mostly po dito sa atin sa loob ng church, kananayan ang dami. Talagang ang mga kananayan, they're loved spiritually. Amen? Na nagmamahal sila o minamahal nila o gusto nilang lumago spiritually. Pero yung ating mga kananaya, katatayan, ilan lang po ang katatayan kasama kong narito? Ilan po tayo? Wala pa po ata kaming 10, pero ang nanay, meron yata 30, 40. Kaya sometimes, yung mga tatay, binibigyan ng sakit at karamdaman ng Panginoon. Tinatapik-tapik, pinapalo-palo. Bakit po? Mayroong mga katatayan po kasi tayo minsan, namumuhay pa sa mga bisyo. Pero ang gusto ng Panginoong Diyos, yung ating katawan, i-offer natin sa Panginoon Diyos ng banal. Amen? Offer ourselves sa ating Panginoon. Pero tayo, ini-ignore natin at binabaliwala. Kaya sometimes kung kailan nasa banig na tayo ng karamdaman, doon tayo lumalapit sa Panginoon. Sorry to say, sad to say. Huwag po nating hintayin pa na tapikin at paluin tayo ng Panginoon dahil sa ating katigasan ng ulo, dahil sa ating pagsuway, may mga sovereign storm tayong nararanasan. Sometimes, hindi natin to kayang tanggapin. Pero sometimes,
Inaalaw to ng Panginoon para subukin yung ating pananalig at pananampalataya. Tayo nililiglig. Katulad ng ating tekstong binasa na sinabi ng Panginoon na mayroong isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan dahil ang pundasyon nito ay matibay dahil nasa bato. Dumating ang unos at ang bagyo, hinampas na malakas na hangin. Ang tahanang ito ay nanatiling nakatayo. Tingnan mo yung katabi mo. Malakas na malakas pa po ba o tulog na? Ang tagal naman ni pastor. Tapos na po ito, number 5 na. Uuwi na po tayo. Kaya huling reminders na po ito ng bagyo ng buhay. Nananatili pa po ba siyang nakatayo o nakaupo? O baka tulog na, bumaksak na, wala pa ang hangin. Wala pa ang bagyo, tulog na. Wala pa ang mga pagsubok at problema ng buhay, tulog na. Wala nang lakas. Kaya po tayo pinalalakas, pinalalalim, pinatatatag ng salita ng Diyos na kapag dumating ang bagyo at pagsubok ng ating buhay, makakapagbigay tayo ng papurit pasasalamat sa ating Panginoon na naman ating hinaharap na sitwasyon sa ating buhay. Kaya natin pumalakpak, kaya natin uminda, kaya natin sumayaw, kaya natin pumarit parito sa loob ng church. Amen? Dahil meron at merong bagyong darating na susubok ng ating pananalig at pananampalataya at higit sa lahat ng ating relasyon sa Panginoon. Tingnan ko nga tong anak ko, kung talagang nagmamahal sa akin, ibibigay niya pa kaya ang kanyang tithes and offering? Kapag meron na siyang sakit at karamdaman, kapag nawala na ang kanyang negosyo, pag nawala na ang kanyang trabaho, magtatapat pa kaya siya sa akin? Salamat sa amen. Pero wag nating naisin na mangyari pa ito. Amen? So ngayon pa lang umpisahan na natin, unahan na natin ang Panginoon. Kung dadating man ang bagyong ito, tiyalaw niya, unahan na nating magtanim ng mabubuti sa Panginoon. Amen? Maiiwasan natin ang mga pangyayaring ito kung tayo ay laging susunod, laging makikinig at laging gagawa ng mga pinagagawa ng ating Panginoon Diyos. Amen? Dahil ang Panginoon nagmamahal sa mga anak niyang sumusunod sa Kanya. Wala na sigurong karapatan o wala nang kapangyarihan si Satanas para tayo'y kanyang lupuyigin, tayo'y kanyang sirain at nakawin ng lahat ng nasa atin katulad na nangyari sa buhay ni Job. Amen? Dahil tayo cover na ng dugo ng Panginoong Diyos. Ang kasaganaan at ang pagpapala, kagalingan ay nasa atin na. Covered na tayo ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Kaya lang, nasa atin din naman kung iaalaw natin. Ang pinasabi ko lang po dito, huwag na nating hayaang dumating pa yung sovereign storm sa ating buhay. Unahan natin ang Panginoon, sumunod na lang tayo. Huwag na tayong sumaway. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, inaasahan kita. Sabihin mo naman sa katabi mo, katabid, lalo ka na. Amen? Dahil gusto ng Panginoon tayong lahat ay magtagumpay sa lahat ng ating haharapin sa ating buhay. There's a lot of storm. Maaring literally, physically, emotionally, financially, and materially storm na darating sa ating buhay. But always remember, sa Isaiah chapter 43, verse 3, o 2 and 3, God will carry you through every storm in your life and give you strength to make it. God will carry you through every storm in your life and give you strength to make it. May bagyong darating sa ating buhay. Hindi man sa ngayon, wala pa man sa ngayon, hindi man natin alam, pero umasa tayo na tayo'y kasama natin ng Panginoong Diyos na mapagtatanggumpayan natin ito at magbibigay ng kalakasan sa atin sapagkat God desire is not to destroy us in the storm of life but to develop a deeper faith and fruitfulness for His glory.
Ang nais ng Diyos, tayo magtagumpay sa isang hamon laban ng ating buhay kung haharap tayo sa isang bagyo ng ating buhay para ibalik ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Diyos na siyang tumulong, gumabay, at patuloy na nagmamahal, umuunawa sa ating buhay. Sa umagang ito, wala pa man po tayo sa bagyong ito o maaring papasok pa lang tayo sa bagyo o maaring naroon tayo sa bagyo ng buhay ngayong araw na ito. Umasa tayo, nakasama natin ang Panginoon Diyos. Umasa tayo, natutulungan tayo ng Diyos. Ito ay paalala ng Panginoon Diyos na ayaw niya na tayo ay magiba, tayo ay mawala, ang lahat ng pinaghirapan natin ay masayang, ang lahat ng pinagpagura natin ay mapunta lamang sa kawalan. Ang nais ng Diyos, tayo'y magtagumpay sa gitna ng bagyo na ating hinaharap. Sa bawat hamon, sa bawat laban, we are more than conqueror. Tayo'y mananagumpay na sapagkat kasama natin ang Panginoon Diyos. And to God be the glory.